82 sa inyong mga pihitan. Gandang umaga, Pida! Hello! Hi! Sa mga may mahihilig sa bulaklak, good morning! Ang daming nahihilig ngayon sa mga tanim-tanim, bulaklak. Kaya nga nauuso na yung tawag nila. Plantita. At plantito. Oo. Kung dati-rati kasamang Henji, ang nakikita mo sa palengke, puro gulay, puro prutas, no? Mga karne-karne. Oo, yung mga lamas. No? Ngayon, kasama na, pati mga damo. Oo. Di ba mga sagbot? Oo. Kasi ano na daw kabilang sila doon sa mga tinatawag na mga plantita. Yes. At in fairness ako naman kasi nakikita ko dati si Mrs. talaga mahilig na sa mga tanim-tanim Pero hindi ko masyado nakahiligan. Pero dahil siguro may psychological effect siya dahil sa ang daming nahihilig, na uso, parang nagustuhan ko na rin. In fairness. Yung bulaklak? Oo. Tagal na, di ba? Parang ngayon ko lang napagtanto. Ikaw hindi pa gaano? Yung bulaklak? Oo. Tagal na. Naman. Ako pa ba? Samsali? Anong bulaklak? Ayaw ng bulaklak? Hello? Anong bulaklak ba yung klase pinaka-paborito mo? Ang pula-pula. Ang pula-pula ng bulaklak. Roses. Di ba? Nahulaan mo agad. Di ba? Maliban sa roses. Ang laki-laki. Sunflower. Di ba? Nahulaan mo agad. Sa'yo baka talaga. Maliban sa sunflower. Magkaibigan nga tayo. Malapad yun Sunflower malapad yun. Di ba? Ano pa? Basta bulaklak. Ayun na. Anyways, maganda na rin yan kahit papano kasi yung mga dati-rate alam mo yon, ini-snub na mga tanim-tanim, ngayon pinakikinabangan na. Correct! Pinagkakakitaan. Pero, may pero. Anong pero? Oo, kasi
marami din sa mga plantitas din ay pinagbabawal ng DENR. Nakunin. Basta-basta na lang. Oo. Lalo na yung mga mga rare. Mga rare, sabi nila. Bihira na lang na tumubo. Yan, mga endangered. Mga endangered species na uri ng bulaklak. So, hindi po lahat ng mga sa tingin po natin kakaiba na mga dati-rati tawag natin damo diba? Kakaibang mga damo pwede natin kuhanin kasi po pinagbabawal din po ng DENR siyempre para yan sa natin pangalagaan ng ating kalikasan. Magkaroon ng kaya merong ganyan kasi para magkaroon ng balance biodiversity. Yan pong ating kalikasan mga kaibigan. Kasi minsan pagka tinanggal mo yan baka maaring maging sanhi para magkaroon ng problema halimbawa. Diba may mga damo na kumakain ng insekto. Yan. Tsaka, kapag kaya tinanggalin niyo, pinatay po ninyo yung mga tanim na yan, baka mas lalo dumami ang mga insekto. Yung mga insektong perwisyo. Yes. Kaya, ang dahilan naman, sabi naman ng mga kababayan natin, sabi, konting buhay-buhay lang ito, pati ba naman ito, ipinagbabawal. Hindi ipinagbabawal ang paghahanap buhay. Yes. Yan, lalo pat legal. Ngunit, datapwat, inilalagay lamang sa tama. Totoo yan. At saka, naniniwala ka ba, di ba? Sa damo na iniiwasan ng lamok. Di ba? May tanim na iniiwasan ng lamok Ano ang mga tawag doon? Merong may ganon. Kaya yun po yung tawag nito, yun po yung gamit ng mga tanim na yan. Yes. Hindi naman tutubo yan ng walang kadahi-dahilan Correct. Ngayon, pag pinatay natin lahat, binunot natin ang lahat ng yan. At, lalamukin tayong lahat. Baka ganon talaga ang mangyayari. Yan. So, hindi po basta-basta na bumubunot tayo ng kung ano-ano na lang pagkatapos dinidisplay, binibenta. At magtaka kayo, bakit? Damo lang binunot ko lang naman ito dun sa tabing kalsada biglang dinampot ako ng DENR, dinampot ako ng pulis dahil yun kasi. Kabilang kasi yung hinugot nyo mula doon sa lupa, kabilang at nabibilang doon yung tanim na yon sa ipinagbabawal kunin. Kaya kayo nahuli. Yan. So, yun po Assalamualaikum! Good morning kay Kuya Rex Torino. Hi, Kuya Rex. Papatawag yata si Kuya Rex. Mamaya tawagan natin. Baka meron siya mga update tungkol sa tawagan mo nga si Kuya Rex. Baka may update siya dito sa usapin ng plantita. Kasi tawag nito, yung kanyang partner mahilig sa plantita kasamang henche. In fact, binibigyan niya ako ng bulaklak nung huling pumunta ako sa kanya nung New Year. Marami siyang tanim. Carl? May kasalanan ako. Maayong buntag, kanino matadan mga higala, mga kasimbanwa, hindi ba tayo nakakapagpakilala? Unang araw ng taon na tayo ay magpoprograma sa Gandang Umaga Bida. Ako po, si Kajio Bininyo, Henji Ali. Ako naman po si Sam Sally, of course, hindi po unang araw ng Enero ngayon Pang-apat na araw po tayo ng Enero. Ibig sabihin, January 4 po ngayon. Yan. Unang araw ng pagtatanghal namin sa Gandang Umaga ngayon. Gandang Umaga Bida. Gandang lalaki na rin. May karugtong na daw to Gandang Umaga, Gandang Lalaki na bida. Sige, tayo lang maglokohan. Magbolahan. But anyways, nabanggit natin yung mga tanim-tanim. Sino yung nakahilig, nagbigay sa'yo? Yung partner ni Kuya Rex. Okay. Okay. Si Chairman Penny, good morning sa iyo. Si Barangay Chairman Talusan ng Sultan Kudarat Maguindanao. Good morning, sir. Ayan. Morning po. Mukhang nanonood sa atin sa Facebook. Hindi ko pa man nabubuksan yung aking Facebook account. Long time no see. Tagal din namin nakita nito ni Cap. Yan. Ako naman, pinasasalamatan ko yung direktor ng Adat Batad Incorporated. Binigyan niya ako ng binhi ng mahogany tree. Yan, mahogany tree at saka binhi ng kape.
Oh. Sir, maraming salamat po. Good morning po sa inyo. Salamat po sa mga alaman na ibinigay nyo sa atin. Yan. Oo, good morning kay Mahal Dea Salendab ng Salam Resto. Good morning po Uy! sa inyo, ma'am. Thank you Good so morning, much. ma'am. Maraming salamat sa pa-breakfast. Uy, kayo naman. Ako sa totoo lang dyan sa Salam Resto, simula nung matikman ko, isang beses lang ako nakapunta doon, nakakain. Isang beses na ba yun? Isang beses lang. Pero hindi ko na makalimutan. Hanggang ngayon. Yan. Ganong kasarap ang pagkain doon. Sana maulit muli. Ay, pwede naman. Yan. At maraming salamat sa Salam Resto kay Madam kasi 'di ba nag-sponsor sila sa isa sa mga natin dati before mag-New Year ng ating mga palaro. Yung ating promo. Ayun. Oo, tapos congratulations doon sa mga winners natin, ha. Oo, sana laging ganun, Sabi nung sana sir, araw-araw ganun. Oo. Naman, sino bang ayaw? Kami naman gusto namin 'yon. Nasiyahan ako eh. Oo nga, 'di ba? Nasiyahan ka din? Siyempre naman. Diba? Lahat tayo. Kasi nga may kasabihan nga tayo, 'di ba? It's better to give than to receive. Correct. 'Di ba? Correct. But it's more betterer. To receive. Betterer. May ganun ba? Sa English dictionary. Parang wala. But anyways, yun na yun. Kakatuwa ho. Maraming salamat dun ho sa mga mapagbigay, nag-donate, nag-sponsor po. May may biyaya hulaan sa inyo ang dakilang lumikha. Kasi yung mga mapagbigay daw talagang pinagpapalayan Sabi ni Charita, good morning Cotabato. Saan ka ba, Charita? Hi. Si Noraina Sansalona, good day Sir Henry Monte de Ramos Ali, kompleto at Sir Sam Sali. Ayan, mukhang kilala mo to kasamang Henry. Si Noraina Sansalona. Hello ma'am, good morning po sa inyo. Pero napansin ko parang mainit yung binubuga ng aircon natin. Ano ba yan? Ganun ba? Heater? Ilakas natin ng konti. Ano to? Yan. Heater? Ilakas natin ng konti. Kasi naka-low. Ayan, i-hi mo nga Kuya Henry. Kasi parang feeling ko, parang... Ayan. Ayan. Okay na. Ibaba pa natin. Okay na yan. Okay na. Alright. So, ayun mga kaibigan. Sige. Kung sino mauna diyan na madam tirahin mo na, alright? Partner natin ngayon sa technical side. Si Mr. Romy Casilagan. Okay. Kaway-kaway naman diyan. Kuya Romy. Yeah. Kaway-kaway naman Kuya Romy. Ay, naano ka sa video. Huy. Stabero At sa transmitter, siyempre kasama natin dyan si Alan Hampak. Yan. Sa lahat ho ng may mga New Year's resolution, sana ho, wish namin matupad ang lahat ng New Year's resolution nyo. Kaya naman to pa rin yan, except lang kung ang pinapangarap ninyo imposible. Correct. No? Gaya ng maging boyfriend nyo, si Sam Sali. Yung gusto mong maging daw? Imposible ba yun? Hindi ka naman pihikan. Of course not. Ako pa ba? Nandiyan na naman. Hoy, wala kaya akong taste. Pagdating sa kaibigan, kasi hindi man naman ibig sabihin kung gusto mo akong gawing boyfriend, may relasyon na tayong kakaiba, yung intimate. Malisyoso kayo Kaibigan lang pinag-uusapan. Kaibigang lalaki. Ano bang Tagalog ng boyfriend? Ano bang Tagalog ng boyfriend? 'Di ba? Kaibigang lalaki. Girlfriend, kaibigang babae. Yun ang ibig naman sabihin noon. Unless kung may mali siya kayo. Yan. 'Di ba? Iba na ang kahulugan noon. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. Yan. Sabi ni ma'am, teka, ano ito, te? Okay. Ibang pumapasok. Alright. Nga pala, balik tayo dun sa na pag-uusapan natin, yung mga tanim-tanim at saka New Year's resolution. Ako,
parang dun sa kakilala ko, parang gusto kong New Year's resolution sa kanya. Magbago na yung ugali niya, napakasungit. Meron ka bang kilalang gano'n na masungit? Kasi napag-usapan nga pala natin yung mga tanim-tamin, yung mga yung mga plantita na yan. Alam mo yung kaibigan ko, sa dami ng plantita niya, no? Naiba din yung pag-uugali, no? Bakit? Ayun, naging masungit. Kahit isang daon lang, di mo pwedeng pitasin doon sa kanyang mga tanim. Ganun siya. Binabantayan niya 24 oras. Kahit yung na kanyang yung kanyang mga pananim. Nagsungit. Kahit na magpaalam yung tao? Ayaw naging masungit nga. Kahit na naging madamot, I should say. Kahit na sabihin na pabili ng tanim, ganun. Ayaw niya rin. Ayaw Kasi ganun siya na in love doon sa mga tanim niya Tsaka madamot talaga. Naging madamot. Ewan ko anong nangyari. Ano kain na dun sa Hindi kaya nakasinghot ng sinunog na basura. Sinunog na tuyong dahon ng kanyang mga tanim. Meron talagang ganun siya. Ayaw. Hindi mo pwedeng hawakan yun. Basta-basta, di ba? Mahilig tayo pag nakita na-amaze tayo sa flower. Wow, ganun, nahawak ka. No. Kasi bawal, ginagagalit niyon. Baka daw kasi malaglag yung dahon. Baka daw malanta yung dahon. Ako meron din akong kakilalang ganyan, pero mamaya na yun. Babalikan natin yung kaibigan mong mas masungit pa ba sa kaibigan ko? Ay, mas malupit yun. Mas malupit yun, Pet Malu. Dito muna tayo kasi sa pagpasok ng taon, mayroong sunog na naitala dito sa atin sa Cotabato City, particular dyan sa may Mother Barangay Kalanganan. At nasa ating linya si City Fire Marshal Chief Inspector Lucel Banak Husay. Ma'am, Happy New Year po, ma'am. Happy New Year! Good morning po. Happy New Year po sa lahat. Opo, although malungkot naman yung may-ari ng bahay na nasunugan sa pagpasok ng taon. Tayo ay kahit papaano ay nakaantabay po sa mga sitwasyon, lalong-lalo na pagka may mga sunog. Ma'am, may mga detalye ba tayo nung sunog na nangyari dyan sa may Kalanganan? Opo, sir, yun nga malungkot na balita, pagpasok ng taon na nagkaroon agad tayo ng sunog. Residential fire po kahapon, bandang 3:00, sa barangay Mother Kalanganan nga po, bali 4 na bahay ang natupok ng sunog. Nagsimula po siya dahil may nagsiga po ng basura, bandang 3:00 ng hapon. So isang kasambahay doon, habit niya po yun tuwing hapon, naglilinis siya at nagsindi siya ng basura. At dahil mainit kahapon, mahangin, so siguro po napabayaan, although under investigation pa naman siya, napabayaan po umabot sa kisame sa dingding ng isang bahay. At doon na po nagsimula. Nako. So 4 na bahay po. At salamat sa Diyos, wala naman po nasaktan. Yun lang po talaga yung mga ari-arian nila ay natupok ng sunog. Oo. Ano daw po, isa sa mga bahay ay pag-ari ng pulis at ang pati daw po yung barangay hall, mukhang nadami din po? Hindi naman sir, hindi pa verified yung barangay hall. 4 na bahay lang po. At isa nga po doon ay pag-aari ng a certain police sergeant. Okay. Nako, oo. Malungkot nga itong... Wala po talagang pinipili ang sunog, sir. Kahit sino po talaga mayaman, mahirap, lalaki, babae, may posisyon, wala. Wala po talagang pinipili. Kaya lahat po dapat tayo mag-iingat. Opo. Yung mga bahay na to, gawa sa light materials? It's a mixture, sir. We can call it semi-light kasi may concrete naman na portion. Ang medyo may kalayuan po siya sa fire station. It took us 15 minutes to get there. Yes. But isa pa pong nakadagdag ng problema yung mga low-lying na mga electrical wires. So, yung mga tao, kailangan pong umakyat dun sa aming Rosenbauer na malaking truck para mahawi yung mga electrical wires. So, yun din po, medyo nakadagdag ng delay. Okay. Kaya, i-request natin yung mga barangay chairman po doon na ipaayos na po sa electrical provider na yung mga ganyang problema po, mga low-lying, mga electrical wires. Yung mga wires na ito na nakita ninyong mababa yung
latag, ma'am. Ano ito? Nasa looban ng portion na po ba doon sa lugar na nagkasunog o anong the highway lang? Hindi pa naman po. Looban na siya at medyo going inside na the fire scene. Sa mga residential area na po pala. Opo. Tsaka alam niyo naman medyo makipot na doon. Malaki yung aming fire truck. Opo. Kaya yun, medyo nahirapan. But at any rate, mabilis naman nakarating po doon. Talagang hindi na naagapan dahil mahangin po at mainit ang panahon kahapon. Yun yung isa sa mga challenge ngayon ng anyway, matagal ng challenge ito ng Bureau of Fire Protection, yung pagkakaroon ng zoning sa bawat komunidad. Yung merong dapat na maluwag na kalsada, papasok at palabas dito sa mga bahay-bahay. Pero dito sa atin, ma'am, no, ganun pa din, no, makipot pa din, makitid pa din yung mga daanan, ano? I would say po, matagal, it's a problem naman everywhere in the country, yung zoning talaga. But I think the government is doing something about it. Diba nagkaroon na po ngayon ng clearing operations ng ating local government. I think that's the reason why, para ma-address yung ganyang mga problema. It's a work in progress. We're slowly getting there. Hindi po talaga natin na-expect na overnight mawala yung ganyang problem. But what the good thing about it is that our local government is working on it. Okay. Pero kami naman po, tumutulong din kami dyan sa clearing operation. Pero syempre yan po ay dito sa mga dito sa mga main roads. Ang tinutukoy ko po yung mga papasok na ba sa mga opo. It's the responsibility of the local barangays po. So it's a partnership. I mean, lahat po tayo stakeholders dyan, Bureau of Fire, local government, barangay officials, and even the community members. Pag alam niyo pong may low-lying wires dyan, fire hazard na po yan. It's up to us na, diba? As citizens, as community members, it's to our part and help the government resolve our problem. So, pagka ganito mga insidente pa, marami kayong nadidiscover, ano? Lalong-lalo na yung mga ganyan paglalatag ng mga kuryente sa mga bahay-bahay. Opo. And syempre sa mga ganyang areas po, syempre yung mga interconnections na rin, hindi rin talaga naiwasan yan. Yan din nagkakos ng sunog. Kaya nagtatawiran yung mga wires dyan. Kasi connect po everywhere. And again, it's negligence ng mga tao. It boils down to your negligence. You should get proper electrician, proper permit, para maiwasan yung mga ganitong insidente. At magsisisi na lang tayo pag nangyari na po. Pero we should have, done our part and iniwas sa mga ganyang illegal connection. Yes. Hello ma'am, si Henry po ito. Good morning at saka Happy New Year po. Hi, good morning, Happy New Year po. Yes. Ma'am, ito ho yung kauna-unahang sunog, ma'am, na narespondihan ninyo. For the year, yes po. For the record, so naman. Yeah, merong kagad. Sana last na po. Merong kagad pa buweno mano ang taon, no? Yes. Ma'am, doon ho sa nangyaring sunog, ma'am, meron na ho ba kayong estimated damages, ma'am? Magkano ho yung napinsala mga ari-arian doon, ma'am? Estimated roughly nasa 300,000. For the, hindi naman po talaga ganun kalaki kasi may slight materials naman siya na may concrete. But still, what a loss for the poor family. Opo. It's invaluable yung mga memories nila doon. It's invaluable. Correct. Yes. Bukod doon, ma'am, gusto rin ho namin malaman gaano ho katagal yung pong bago na-declare na fire out yung nangyaring sunog doon, ma'am. So nag-start po operations 3:47. 6 o'clock tapos na po kami, sir. Mabilis din, ha? Mabilis. 2 fire trucks lang po yun nandun. And lagi naman po nakaantabay ang ating mga bombero. Mabilis naman po sila nakarating considering the distance. At good thing there was no traffic yesterday. Yeah. So walang reason para ma-delay kami except for the low-lying electrical wires. Naman po. Nabanggit din ho ninyo. So we did our best.
Opo, opo. Congratulations po doon. Nabanggit doon ho ninyo at napag-usapan yung kanina, 'di ba? Lodi Sam, yung isa sa mga sagabal, nakakapagpabagal sa pagresponde. Ma'am, napansin niyo ho ba, ma'am? Namulat na ho ba yung mga marami sa kababayan natin na sa halip na maging usisero o mag-video, mag-picture-picture, nakita ho ba ninyo na ganun pa rin, marami pa rin, o tumatabi kapag dumarating ho ang mga bumbero? O di kaya tumutulong? Buti po na-mention nyo yan. Isa nga rin pong, I don't understand, no? Pagka ganyan po talagang, wala po silang ginagawa, nag-video lang sila. Tapos nakaharang pa sa kalsada, hindi po nakakatulong. So sana po sa ating mga kababayan sa Cotabato, kapag may fire incident po, so kung may vehicular accidents, iwasan na po natin yung ganyan, no, nakakadagdag ka sa problema ng crowd control. Kasi instead po makapasok minsan may times pa po, nauuna pa silang mag-agaw ng mga host namin. Nako. Opo, may ganun pang instances na hindi nila hayaan na lang ang mga bumbero na gawin yung trabaho nila. Nangingialam. Sila po yung kukuha ng host. Opo, i-connect nila. Hindi naman nila alam paano gagawin ang proper host connection. So, yan, napapansin po talaga namin yan. And kailangan po kasi ang mga bumbero mag-uusap yan sa pag-raise ng pressure at kung saan mag-a-assess pa ho yan eh. Hindi mo maintindihan ng ating mga kababayan. Ba't kailangan may initial assessment muna? Di ba po? O kaya may cover exposure muna. Bakit hayaan na lang masunog yung yung katabi na lang ang binubugahan ng tubig? Hindi nila yun maintindihan. Minsan nagagalit sila. Bakit unahin yung kanila? Ganon. Ayun, So, tama. hindi po talaga may iwasan yun, sir. Oho, yan. Isa talagang challenge po yan. Ang challenge namin. Nangingialam eh. Nangingialam. Merong mga To put it very, bluntly, nangingialam po. Kahit hindi naman nila alam yung dapat na gawin. Alam mo, maganda itong paglilinaw ni ma'am. Kasi ang daming pangyayaring ganyan na nagre-reklamo ng mga residente na mga nasusunugan na di umano bakit doon nauna sa likod? Bakit kami nasusunugan dito sa harapan, hindi inuna? Bakit doon sa gilid? Bakit inuna yung hindi pa nasusunog? Yung katabing bahay. Mga ganon. Ay, magandang... Kasi po, pag nag-assess na yung ground commander, hindi na po mariresto ang bahay na to. Hindi na siya masasalvi. Save na natin yung mga katabi na pwede pa nating mailigtas. Yun. Yun po ang tawag doon. Cover exposure po. Buti na Na, ano na siya, ipoprotect na siya para yung heat hindi agad mag-transfer sa katabing bahay na nasusunog. At saka yung paghawak ng hose, hindi basta-basta yan, ma'am, di ba? Kasi pwede kang ibalibag ng hose eh. Mabigat pala Pwede yan. kang Yung pressure ng tubig eh. mapapalo sa ulo. Oo, ang bigat pala niyan. Kasi syempre nag-cover na din kami ng mga mga fire incidents tapos ganon. Pag pag na Himali ang hawak mo. Nahahampas. Nahampas ka ng hose, ang bigat. Hindi na kami magkarinigan kasi ang ingay po ng mga tao. Kailangan na yung mag-usap dun sa nozzle, sa hose, i-raise ang pressure, ibababa ang pressure. Hindi na po kami magkarinig, even with radios. Kahit may radios po kami, so sobrang ingay ng mga tao, sigawan na gano'n. Ang hirap na magkarinigan, di ba? Ang hirap mag-operate. At gano'n. Pagka namin sa mga tao, nandun na rin naman kayo, tumahimik na lang. Oo nga, no? Tumahimik na lang kayo, hindi makikisigaw din sila. Sila pa na nauunang humatak ng hose. Mga kababayan, leave it to the expert. Exactly, yan po ang tama. At pinakamaganda pong gawin, iwasan natin talaga ang sunog. Para hindi na kami, prevention is still better than cure. Always better than cure. May mga nakikita pa ako, ma'am, yung iba, nakikiosyo-osyo na nga lang, meron pa sila mga orasyon na ginagawa kasamang henji. Kumukuha ng bato tapos inihahagis sa bahay na nasusunog. Ano yon? Superstitious Para daw tumigil, para daw humupa yung apoy.
ganon, ay hindi na sana tayo nagtawag ng bombero. Ang pinakakaraniwan na makikita mo sa mga ganyan, yung mga nagpipray ng na umulan, ganon, biglang bumuhos ulan, yung mga ganon. Tapos bumuhos ang ulan, sentro ng ulan sa bahay lang din nung nagpray. Napaka naman nun! Effective ang prayer niya. Doon na sa bahay, napaka naman nun. Oo. But anyways, maganda. Ano ang papel ng barangay, ma'am, pagka ganyan? Di, siyempre, kayo yung tututok doon sa pag-apula sa apoy. And then, ano naman yung magiging, may mga orientation ba? May mga usapan ba kayo with the barangay local government unit kung ano ang magiging papel nila kung sakali may mga sunog sa kanilang mga barangay? Yes po, we do have our Oplan Ligtas na pamayanan, and we encourage barangay officials to create their own barangay auxiliary fire brigade na itinitrain din po namin. Kasi po kapag initial stage lang po ng apoy, nasa incipient stage, kaya pa ho siya ng bucket relay. So kung strong yung local barangay brigades nyo, even hindi pa dumadating yung fire truck, we can perform bucket relays. Tapos kung may mga fire extinguishers po sa area, kaya pa ho ng fire extinguishers ang incipient stage. Yun, kasi simula pa lang talaga niya. Don't wait for the fire to smolder na para tumawag ng fire sa fire station. So, ang hinihingil po namin cooperation ng barangay officials is to inform everybody of the local fire station number, the hotline, and may presence po ng mga buckets ng mga fire extinguishers. And nakaka-provide din po ng hydrant. Mas maganda, malaking tulong po sa amin yon. Okay. Kung kada barangay may water hydrant, may fire hydrant. Isa rin yung malaking tulong siya. Ubusan man kami ng tubig, madali na makakonect doon sa hydrant. Madali makakuha ng water. At din po, yung fire safety awareness din po sa ating mga community members para maiwasan ng sunog. Pwede rin silang tagahawi ng mga osisero. Correct. Opo, yung ating mga barangay brigade, auxiliary fire brigade. Yung mga BPAC. Crowd control pa rin po, control. Oo, crowd control. Yung bucket relay ang tinatawag niya, yun yung paggamit ng balde? Opo, oo. Sa mga deep na lugar, mahirap po mapasok ng fire truck. Pwede pa ho yan, basta nagiging successful yan kapag nakita po kaagad, sisimula pa lang talaga siya. And then once lumaki na, yun, kailangan po talaga aware ng mga tao sa hotline ng bureau ng fire station. Basta at dapat po relay kagad ng sa barangay officials din. Basta tiyakin lang nila yung bucket nila, walang walang lights walang lamang bote Depende din po meron din kasi sunog na hindi rin ma-address ng water Ay, oo. Medyo complex explanation na siya. Opo. So kung kahoy lang at papel, kayang-kaya po yan ng bucket relay. Hindi pa ba kaya ng barangay na mag-provide ng sariling fire truck, yung kahit na maliit lang, mini fire truck? Depende po sa budget ng barangay, but in other areas of the country, and especially, mga barangay po doon, may mga fire trucks na. Di ba? Oo. Kasi I think isa sa mga priority ito na proyekto ng barangay. Kung kaya lang naman din sana ng ira nila, no? Oo. Kung kaya naman. Kasi meron namang fire trucks na pang penetrator talaga, yung makikitid na kalye. Ang problem kasi natin, di malaki yung truck namin, di makapasok sa makikipot na lugar. Oo. But we do have a lot of barangays sa NCR, may mga fire trucks na po. Kasi siguro mas madaling makokontrol kung mayroong fire incident kapag bawat barangay sa atin may sariling fire truck. Correct. Yung maliliit lang. Although kung maliit lang kasi ang capacity niya, at least isa lang while waiting for the BSP fire truck. Yes. Maapulan na kagad nila. Yeah. At saka ma'am, kahit na maliit siya, okay lang kung halimbawa lahat ng barangay na makakatabi may fire truck kasi magtutulungan naman yan eh. Exactly. Maganda po yan. Sana, no? Tapos, maybe someday magawa po natin mga barangay officials. Yan. And then, bukod dyan, siguro, pati yung mga residente, mga mamamayan dito sa atin, o kahit saka mga nakatira, pang-ordinaryong mga residente,
siguro, alam mo, marami ng mga ano ngayon marami ng mga pamamaraan kung paano natin malalaman yung paano natin babantayan ang ating mga tahanan, mga emergency response, 'di ba? Kung may sunog, biglang magliyab sa mga kagamitan, gamit sa bahay, 'di ba? Konting effort lang siguro sa ating mga kababayan, ano? O, tsaka meron na rin mga mabibili ngayon na ano, 'di ba? Yung mga maliliit na fire extinguisher. Ay, pangbahay. O, pambahay lang. May mga ganun. Apo, oo. Malaking tulong po yun. If you have your own fire extinguisher sa bahay. Yes. And syempre, importante, not just the presence of the fire extinguishers, but at least you should know how to use it. Correct. Kung tamang paggamit, hindi naka-display lang dyan. Tapos, hindi mo na pala alam gamitin. Tama. Knowledge din po. Yung bang nagbebenta ng fire extinguisher, ma'am, di ba, nag-orient ba yan? Dapat mag-orient siguro kung paano gamitin yan. Oo po, meron po dapat. May directions naman po talaga doon sa tangke mismo. Meron naman pong mga directions on how to use it. Iba pa rin pag may demonstration. Oo. Iba pa rin po. Oo. Oo. Kaya kami po nag-fire drill. Kaya po kami nagko-conduct ng fire drill sa school, sa mga establishments. It's for them, to teach them how to use the fire extinguishers. Yan siya. Tapos lang naman po, yan siya. May tatandaan ka lang ng code. EASS. Pull, aim, sweep, squeeze, sweep. Oo. Yun lang po tatandaan nila. Tapos ingatan na maitapat yung ano bang tawag doon? Nozzle. Hose? Nozzle. Nozzle. May nozzle din siya. Oo. Iwasan na maitapat sa mukha ng tao, ha? Baka malulun niya yung postiso niya. Correct. O di kaya, pag buga nung ganun, napisin yun, napaharap mismo sa inyo. No? Oo. Tama yung sabi ni ma'am, iba ang may alam. Iba ang may alam. Yes, knowledge is power. Yes, knowledge is power. No, we understand, ma'am, kayo ay naka-alerto kasi ang nakakalungkot dito, ito based on my observation, ha. Kapag kasi may isang nangyaring sunog, nasusundan. Yun naman lungkot. Oo. Naka-alert kayo, ma'am. Always po, every day, 24/7, naka-alert po ang fire station, mga sir. At tuloy-tuloy na to kasi sunod naman dito, Ay, Fire wag naman Prevention po. Month. March. Sa March. Yes. Akala ni ma'am may susunod naman. Ay, hindi ho. Wala ho, ma'am. Wag naman. Oo nga po, ma'am. The same lang tayo. Huwag na po, kota na kami, kota na. The same lang yung siyempre prayer natin. No? Sana hindi na yan masundan. Tuloy-tuloy Kaya na po tulungan nyo kami. Lagi tayong magpaalala sa ating mga tagapakinig. Lagi pong mag-iingat sa sunog sa bahay, mga unattended gas stoves, mga kandila, sigarilyo, number 1 din po yan. At electrical, at tapos connection. Dugtong-dugtong na ng mga wire na illegal na po. Huwag na po natin gawin. Negligence pa rin ang pinaka-root cause ng ating mga problema. Negligence to safety. Tama. So, dapat conscious lang. We should all be conscious. Not just sa fire, but sa earthquake, sa mga bodies, diba? Neglect pa rin ng problema natin. Negligence. Kapabayaan. Yes. In Tagalog, kapabayaan. Oo. Kasi baka ano kaya ito? Tagalog itong Oo. Huwag tayong pabaya. Oo. Ay, pabayaan. Oo. Ay, oo. Diba? We're sa health natin. Yes. Kasi, it boils down to negligence. Abaya sa sarili. Oo, kasi Nakalat sa bahay. Kahapon nagsunog. Ayun, hindi na maging dahilan. Dahil sa kapabayaan na yan, maraming lumuluha dyan. Ay, naku, talaga po. mukhang relate na relate si mama. Paglaro ng apoy, again, lagi ko yung sinasabi sa inyo, Luluha ka maglaro ng talaga. apoy. Luluha ka talaga. Siguro siguro yung na yun, yung kasambahin na yun na habit niyang magsunog ng apoy tuwing hapon, mapagsabihan na yan. Nako, tantanan mo yung habit mo. Die. It's a bad habit. Bawal na nga po, di ba? In the first place, bawal na po magsiga. Oo. Mainit na. Yeah. Tapos, Gusto lang na, ang kagustuhan naman ng bata, malinis ang kanyang kapaligiran. Yeah. Minsan at the expense of our safety na din. Huwag po ganon. Huwag po gayahin ng iba. pwede naman siguro magsunog, pero babantayan. Di ba?
or babantayan. At saka, Gusto depende nila sa- water pail nearby. Yes, depende sa kapaligiran o bakuran. Kasi nung unang panahon, usong-uso yan, dala ng iilan lang ang mga bahay. Iilan lang kayo magkakapit bahay. Magkakalayo-layo. Ngayon, dingding lang ang pagitan. May butas pa. Oo. Oo. Dudugtungan ko sana pero baka maibang story. Ibig sabihin, may lagusan ang mga yung mga bahagi baga-baga. Ganun. Kaya magkakasunog. But anyways, maganda yung payo ni Ma'am na mag-iingat po tayo kahit hindi pa sumasapit ang Fire Prevention Month. Huwag na natin hintayin 'yon kasi araw-araw dapat fire prevention ang ginagawa natin. Correct, opo. Tama po yan. Every day should be Fire Prevention Day. Sige. Wala pong pinipili talaga ang sunog. Any time of the day, kahit sino ka, you can be a victim of fire. Opo. Wala ring pinipiling estado sa buhay yan. Tama po. Hindi porket halimbawa bahay ni attorney yan, hindi tayo dapat pwede magkasunog. Iilag yung apoy, ganun. Iilag yung apoy. Anyways, sige po. Ma'am, baka may mensahe po kayo muli sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon, ngayong New Year, bagong taon. Ay, po. Salamat. Gusto ko lang iparating sa ating mga kapwa ko Tabateños na lagi pong mag-iingat sunog may bagong taon. So, isama nyo na po sa New Year's resolution nyo ang laging mindful, laging conscious sa safety natin. Hindi lang sa sunog, maging sa earthquake at sa lahat po ng natural calamities. So, lagi po mag-iingat mga sirs. Salamat po sa pagkakataon na to na binigay nyo sa amin. Thank you so much. Happy New Year po, Ma'am. Thank you. Happy New Year. Opo. Happy New Year, ma'am. Opo. Bye. See ya. Fire. Bye. Thank you, ma'am. Si City Fire Marshal Chief Inspector Lucille Banak Husay sa ating panayam sa umagang ito kasamang Henji. Ayun. Marami na naman tayong natutunan sa araw na ito, mga kaibigan. So mantakin niyo ha, yung palang kaya pala sabi noon kasi hindi ko maintindihan pagka sinasabi sa akin na dun sa amin araw-araw ulam namin octopus. Bakit? Kasi yun nga, maraming octopus connections. Ayun! Maraming octopus connections sa barangay nila. Tapos, minsan nagugulat din ako. Meron din nagsabi, may nagkasunog dun sa amin. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa poultry. Ha? Ano kinalaman ng poultry? Poultry? Oo. Ganun daw yun. Magkakasunog dahil sa poultry wiring. Ha? Siguro faulty wiring. Araw-araw siguro ganun, no? Ulam niyo manok. Kung mayroon kayong poultry dyan. Ay, wish ko lang. Ay, good morning ha. Nanonood sa atin si Ma'am Principal, Ma'am Noemi Cachupero. Happy New Year sa inyo, Ma'am. Happy New Year. Sabi niya, nanonood ako from home. Yeah. Ayan. Saan nga principal si Ma'am Cachupero? Dito banda sa may papasok ng Governor Gutierrez yung eskwelahan nila dyan eh. Governor Gutierrez. Elementary, nakalimutan ko. Di bale, baka, sige, ma'am, kung nakikinig ho kayo, ma'am, pakibakit ho yung eskwelahan nyo, mabati natin yung estudyante. Ayan, okay. Ganap ng alas 8:47 na umaga ating oras hatid sa inyo ng MX3. Ikaw nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MX Extraordinary. Pag bumili, siguraduhin MX3. Oras din po natin atid sa atin ng Safeguard. Make every wash a safe wash with Safeguard. Ang bahagi ito hatid sa inyo ng BioLeaf Amino Soap sa pagpapaganda ng skin, pagpapakinis ng kukutis. Sadyang mahirap dahil maraming bagang dapat mong gawin at ang regular na pagsabon ng BioLeaf Amino Soap na patunay nakakatulong para maabot ang minimiting kutis artista. May kakayahan ng BioLeaf Amino Soap para mawalang acne, pimples at iba pang mga skin problems. BioLeaf Amino Soap na food for the skin, no harsh ingredients, kaya pwede sa mga bata, teenager at adult. Para younger looking ang inyong skin, gumamit na ng BioLeaf Amino Soap na bibili sa mga piling drugstore sa Cotabato City, sa lahat na outlet and Daily Dose Pharmacy, Rose Pharmacy, Pharmacy de Belinda, Gloyd Pharmacy sa North Cotabato, meron sa Aka Pharmacy, Vision Drugstore, Royal Drugstore, Parenes Drugstore at Mavic Drugstore. BioLeaf Amino Soap. Yan. Ay, nga pala, binabati ko. Pansin na pansin niya ang kabaitan ko. Nag-PM sa akin. Ang bait-bait ko. Sino? Mrs. ko. Hi, honey. Love you, mommy. Good morning. Grabe. I see you Ate Ella.
Si Henji pala ICU. Oo. ICU siya. Isang call, Uwi. uwi agad. Hello, Mami. Nanonood na sa atin. Isang call, uwi, ICU. Oo. Pagka nasa Japan ka, anong tawag sa'yo? Ano? Takusa. Takusa. Oo, di ba? Oo. Di ba magaling, matinding sindikato yan? Yakuza yon. Yakuza Oo, na yun. oo. Ano yung takusa? Hi, Alona. Hi. Hello, Joke lang. siya. Biro lang, biro lang. 8:49 in the morning ating oras, kaibigan. Ang oras ay atid sa inyo ng Joy. Iwas germs, iwas sakit. Ha? Sansui sa Japan. Sansui? Bakit? Sansutsut uwi. Sansui. Ay! May nalalaman ka. Si Kuya Romy. Ang dami niyang nalalaman. Anong plano mo? Ay, dapat iligpit na yun. Marami kang nalalaman na. Gusto mo iligpit ka na. Ay, oras po natin. Alas 8:50. Oras atid ng Tide. Perfect. Clean lang. Kailangan mo. Ang makikita rin naman sa inyo ng dito, Pampers, buong gabi walang palit, posible. Hatid din po ng Downy. Bye-bye, Bahay Rus. Kahit sa pambahay, with Downy. Yan, ang bahagi ito hatid sa inyo ng Ariel. Goodbye to 99% of germs, Ariel. Siyempre, maraming salamat din po sa Vintage Optical Express. The widest selection of optical signature frame. Offers sunglasses 50% off on all selected items, reading and fashion eyeglasses for only 50 pesos lang po. May free computerized eye examination pa. Vintage Optical Experts, where you can buy the best for less. Visit them at Magallanes Street, fronting South East Mall, Cotabato City, or call 421-8595. Hurry, promo ends until supply lasts. Per DTI 12 permit number 041 series of 2020. 8:51 na po na umaga ang ating oras, 9 minutes bago sumapit alas 9 na umaga. Bahagi ito hatid ng Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Yun. Ay! Sabi ni Ma'am Noemi, Principal Ma'am Noemi Catsupero, nag-retire na ako last November pa. Fernanda Bourbon Elementary School. Maraming salamat sa pagbati daw sa atin. Ay, okay. So, relax pala si Ma'am Noemi ngayon. Nako, si Madam, siguro kung hindi pa COVID, pabiyahe-biyahe na lang to. Yan ang, alam mo, ako pinangarap ko yan. Yung, alam mo yun, yung retirado ka na, tapos paupo-upo ka na lang, Relax pautos-utos ka na lang. Oo. Bili mo akong pakikuha. Kunin mo yung Senyorito. di ba? Order ka na lang, ganon. Pero itong si Ma'am Noemi, ang pinagkakaabalahan niya ngayon ay yung pag-aalaga ng mga magaganda niyang mga halaman. Yan. Tapos meron din siyang mga magaganda at cute na mga doggy. Okay. Pwede ba mag-apply bilang aso? Sa iyo, ma'am. Masunuring ka. Opo. Oo. Malakas ako kumain ng dog food. Yun lang. Dog food. Napakabait nito. At the same time nga pala, ninang namin to sa kasal. Ninang, baka nung kasal ba nandun si ma'am? ha? Nandun si ma'am? Nandun siya. Nandun din ako okay. nandun Baka siya. nag-meet tayo. Ano daw? Ha? Napakabait nito. Sige. Yeah. Kuya, wag mo ka tinuturo ng gano'n. Natatakot ako Sinisenyasan mo ako ng gano'n Para akong kriminal sa iyo Kung tratuhin mo ako, para akong kriminal. Okay ka. Nasa ating linya kasamang Henry kasamang Rex Torino. Rex, good morning. Yes, good morning kasamang Sam, kasamang Hindi. Happy New Year! Happy New Year po. Sa lahat ng ating mga at taga-kilabay ng ating CUP. So dito sa buong Palma, kasamang Sam at kasamang Hindi, nagpapasalamat po ang lahat ng mga membro ng Philippine National Police at mga Municipal Health Office dahil sa panawagan nga na bawal magpaputok ng pinagbawal ng Department of Health. Talagang sinunod ang mga iba't ibang mga individual, kung kaya't walang naiulat na naidala sa paggamutan na ito'y
nasugatan sa pagsalubong ng bagong taon. Mayroon mang mga paputok pero ito hindi malakas na paputok na ginagamit ng ating mga individual. O hindi mapanganib na paputok. Ikaw ba nakapagpaputok nung New Year? Bakit ka tumatawa? Ibang paputok ang ginawa mo, ano? Kasi meron di ba? Meron yung mga hindi naman kalakasan, Watusi. Pero delikado yan. Delikado. Hindi malakas na paputok. Wala masyadong naggamit ng Watusi, Sam. Wala nang Bawal Watusi. May Watusi pa ba ngayon? Wala na makita Yung huling nakita kong naglaro niya, nagsindi niyan. Chugi. Oo. Kapraso lang yan, pero pag nalunok mo yan, laso rin yan. Ang nakita ko lang, Sam, yung kaugalian, yung kawayan. Sa kawayan. Yun ang ginagamit ng mga bata. Pero usually, yung bamboo canyon. bambukan yun, pero hindi nagtagal kasi magastos man yun. Magamit ka ng kerosene at saka yung karburo. Magastos. So, putok lang 3 bisis, 4 na tama na. Tsaka yung nakita. May mga nauso din ngayon yung boga. Diyan na baril si Kwan, yung mag-ina. Yung sa Pigkawayan, Sam, ginamit nila yung fireworks ng LGU. Mahigit isang, umabot yata ng 10 minutes yung fireworks nila, ginawa nung pagsalubong ng bagong taon. Wow. So dito sa Bungti Palma area, walang naiulat na naisugod sa pagamutan dahil nga sa biktima ng paputok. At talagang nagpapasalamat ang PNP at kasama yung Municipal Health Office na sa panawagan na bawal magpaputok para walang mag-New Year sa pagamutan. Yan lang sa mga ating update mula po dito sa Palma area. At mayroon palang nais pasalamatan yung alkalde ng Dato Piang Sam na kausap natin last week. Si Mayor Victor sa mama. Punong-puno ng water hyacinth yung ilalim ng tulay sa Dato Piang boundary Midsayap. At babalik-balik yung pagdagsa ng maraming water hyacinth. Kung kaya't kanyang pinasalamatan kaagad yung aksyon ng DPWH Midsayap sa pumuno ni Engineer Eliseo Utok dahil hindi na umabot ng isang araw. Alis kagad yung water hyacinth sa ilalim ng tulay. Wow. Malapad na masyado yun, nakita natin. Pero yung sinabi niya, partner talaga ang DPWH kung pag-usapan tungkol sa ganitong sitwasyon na gamit yung kanilang amphibious excavator na manit yung water lily sa ilalim ng tulay dito sa boundary ng Midsayap at sa Dato Piang. Pero alam mo, challenge yan sa panig naman ng Maguindanao Province. Dapat may sariling amphibious excavator ang Maguindanao o di kaya naman itong bar mismo. Kasi we understand million din ang halaga ng unit na yan, di ba? Alam mo yung amphibious excavator nandito nakatalaga sa Olandang. Malala mo yung panahon ni Assistant District Engineer Bartolome Pagaduan. Siya yung talagang nagpursige na mabigyan ng amphibious excavator yung area ng Ulandang. Dahil ating dagsaan yung water lily at isa magamit rin dito sa bahagi ng Maguindanao at bahagi ng North Cotabato. Dito lang yan, Sam, nakatalaga sa Ulandang yung kanilang equipment para magamit ito. Pero tama yung sinabi mo na yung Maguindanao sana maglagay rin para dalawa na sila dito. May sariling, kasi property ng North Cotabato yan. Di ba? Property ng DPWH yan. North Cotabato First District, di ba? Dapat ang BARM o di kaya naman ang Maguindanao may sariling property din para sa mga ganito. Huwag tayong umasa sa gamit ng ibang ahensya, ng ibang rehiyon. Dapat meron tayong sarili. Mas maganda, dalawa sila para magtulungan. Madali agad pag mayroong mga problema dito sa Rio Grande. Kasi I understand meron ding ilog na kaya ini-standby yan dyan kasi mayroong 2 tulay pa na binabantayan ang engineering district ng DPWH dyan sa portion na yan ng Midsayap, diba? Hindi lang dalawa, Sam. 1, 2, 3, 4. 5 yata yun na tulay. Tingnan mo, 5 tulay pala Para yung niyan, yung excavator na yan, para doon sa 5 tulay. Alam mo, pagka nagsanib puwersa yung mga excavator na yan, di mas mabilis ang trabaho.
Mas madaling matanggal yung mga ano na yan, mga water hyacinth Correct. na yan. Kasi ano na yan part na ng buhay natin yung water hyacinth yan. Whether we like it or not, nandyan na yan eh. Kahit ang dami ng dumaan na presidente, nandyan yan, pabalik-balik ang ano na yan, yung problema sa water hyacinth. Ngayon, 2021 na tayo, hindi pa ba yan nagagawa ng paraan? Hindi pa ba yan nabibilhan ng gamit para pagka dumating yung mga water hyacinth na yan, meron tayong pangkalkal agad at matanggal yan. Yes, Diba? tama Sam, kasi pag hindi makalkal yung mga water hyacinth sa ilalim ng tulay, posible na mag-overflow ito sa mga ibang barangay, so malaking damage na. Hindi Part of sa bato. Hindi lang overflowing ang problema dyan. Pagka kasi bumanggayan dyan sa mga tulay na yan, magiging dahilan yan para humina yung pundasyon ng tulay at baka bumagsak yan. Mas Yan. malaking gastos. Yan, tama. Yung maalala mo yung bridge number 4 dito sa Michayap. Yes. Yun ang dahilan, bumagsak yun. Oo. Nabangga ng water hyacinth. Maalala ko yun. Yes. At saka Ilang taon. pwede rin maging sanhi. Pwede rin siya maging sanhi ng ng soil erosion, yung sa gilid ng ilog ng mga lupa. Pwede niyang tibagin yun ng unti-unti. Pagka naipon yung mga So lalawak yung ilog. Yes, dahil pagka naipon daw yung water hyacinth, darating ang tubig, yung current, malakas, tapos tutulak niya yung mga hyacinth, pati daw yung nasa gilid pwedeng matibag. Siguro Sam, hindi lang siguro sa part of Datupiyang yung pinakmalaking ilog dyan na mag-tambak yung water lily. Mayroon din portion dito sa part of Dato Salibo na may na punong-puno ng water hyacinth. Magamit rin yun. Mayroon ng amphibious excavator ang Maguindanao and or BARM. Malaking gamit yan kasi may tulay dito sa Dato Salibo na punong-puno ng water hyacinth. Yun siguro ang dahilan din na mag-overflow. So, pupunta sa mga barangay yung mga tubig. Yung overflowing naman ay na-identify na yan, yung dahilan. Silted na kasi yung mga ilog, napakababaw na. Masyado nang maraming lupa na tumabon dyan sa na yan, sa mga ilog na yan, riverbed na tinatawag. That's why mababaw na yung ilog. Yung amphibious excavator, magamit rin yan, makatulong din yan sa mga yung tumaas na yung mga lugar dahil nga nag-overflow. Magamit rin yan, hindi lang para sa water hyacinth kasi bako yun parang bako yan. Kita natin. Ang advantage sa kanya kasi lumulutang lang yun. Lumulutang lang yung amphibious excavator kaya dito sa Michayap. Basta ang challenge diyan, dapat meron na tayong meron na kaming sariling gamit para diyan. Kasi pabalik-balik na lang to Alangan naman kung halimbawa nagsabay-sabay, nagkaroon ng water hyacinth dyan sa inyo, tapos meron dito sa amin. Di syempre priority ninyo yung dyan sa North Cotabato area kasi kayo ang may gamit. Na kami, maghihintay kung hanggang kailan kayo matatapos. 'Di ba? Kung meron kaming sariling gamit, wala nang antayin. 'Di ba? Habang nagtatrabaho kayo dyan, nagtatanggal kayo ng water hyacinth, tanggal din kami ng amin dito. Tama. Mas mabilis ang trabaho. Balis ng trabaho. Nandiyan yung mga manpower ng tawag LGU, tutulong pa. Madali lang yung pagtrabaho. So, something lang ang nais po salamatan ni Mayor Victor Sumama sa DPD Police Meter na action kaagad. At malugod talaga nilang pinasalamatan dahil pag sinabi niya bagsak naman yung water lily, nandiyan na yung amphibious excavator. Lumulutang na siya mga tulay at alis kagad yan. Pwede kayang isama yan sa budget ng mga LGU, yung mga nasa riverside na area. Baka pwedeng budgetan nila yan na magkaroon ng sariling amphibious excavator. Para kung sakaling meron ng mga water hyacinth sa lugar nila, sila na mismo yung magtanggal. Tulad sa Cotabato City, meron kaming sariling amphibious excavator. Dalawa yata. Ang Cotabato City, that's why. Kaya pag nagkakaroon ng dito, ng pagtitipon nitong mga water hyacinth dito sa may Rio Grande, pati dito sa may Malagapas River, kinakalkal kaagad, kaya natatanggal agad-agad. Wala nang problema. Kaya man yan ng DPWH Central Office kasi doon man nag-request yung mga LGU dito sa Palma. Doon sila request through district engineer, tapos hindi man tinanggihan ng Central Office ng DPWH yung request nila na magkaroon ng amphibious excavator. Kayang-kaya yung DPWH kasi malaking tubo yung O di kaya,
Bukod doon, pwedeng 'di ba, may mga programa dati natatandaan natin dahil naging problema din dito sa lungsod, yung mga water hyacinth. 'Di ba, nagkaroon, may mga pumasok na NGO at nagturo kung paano pwedeng pagkakitaan livelihood yung mga water hyacinth. So, dun sa mga lugar na yan, kahit na perwisyo yung water hyacinth, baka may mga pamamaraan, no, makatulong sa pagbabawas yung pagkuha doon, tapos merong paraan para magamit ito pagkakitaan, livelihood, maituro sa mga tao, may pakinabang. Alam mo kung ano naging problema dyan? Kasi inumpisahan na yan Hindi lang na-sustain. Yun lang. Kasi unang-una, siguro, dahil kulang sa suporta. Pangalawa, marami din ang tamad. Yan naman. Yan naman. Tamad kumuha ng mga stock nung water hyacinth. 'Di ba? Naputol si Rex. Happy New Year, Rex. Happy New Year. Pero 'di ba? Challenge 'yan sa province of Maguindanao pati sa BARM region na magkaroon ng sariling excavator, no? Lalong-lalo na doon sa mga nasa riverside area. Correct. Na mga munisipyo. Kasi yan pabalik-balik lang yung ganyang experience 2021 na. Hanggang ngayon, ito pa rin. Baka this time mayroon na kasi malaki naman din ang pondo ng BARM at pwedeng i-request yan sa pamunuan ng sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao government na kumbaga mag-purchase o bigyan ng tig-isa or kung kaya dalawang amphibious excavator yung mga munisipyo na nasa tabing ilog para matibay. Para pag nagkaroon ng ganyan sila na mismo ang magtanggal at hindi na manghihiram diyan sa North Cotabato area. At least, 'di ba? Ganap ng alas 9:05 ng umaga ang ating oras at syempre lampas na kami, no? Di ba? Hawiin mo yung yung anong tawag dito? Arm ba? Arm nung orasan. Yan, ibalik mo sa 9 para saktong alas 9. Mandadaya ka pa. Ano man? Ayan, wala na tayo. Yung kaibigan mo. Di ba? Ayaw mo. Kala ko masungit yung kaibigan mo. Masungit dapat hindi tayo magsungit ngayon kasi New Year na. Yung kaibigan mo, gaano kasungit? Ayaw nga kahit tawakan yung kahit ba yung pagtanggal ng pagpitas ng isang dahon lang ng kanyang plantita, ayaw. Ginagagalit niyo yun. Mas malupit yung kakilala ko sa sobrang damot niya. Binabantayan niya yon. Hindi lang basta-basta tumatanggi yun ng kumakaway ganon. Hindi. May hawak pang stick. Walang pwedeng humawak. Himas dyan. Palo ka agad. Gano'n pa lang yung kamay yung gano'n kadamot yun. Pero dapat nag-teacher siya. Pero nalusutan. Sino nakakuha? Nakakuha ako. Matindi ka talaga. Siyempre naman. Pet malo ka talaga. Paano ako nakakuha? Paano? Hinintay kong makatulog siya. Saka ako po. Iba ka rin Matyaga. Makatulog siya. Babantay siya pero nakatulog siya. Akyat! Baka Kaibigan, sumayin po isa ng mga edisyon na pala dito ng Gandang Umaga Bida. Ako po si Sam Sally. Ako po naman si Kabida Henji Ali. Thank you and wasalam. Gandang Umaga Bida. Radyo Bida 882